God bless you, mga young people. Isang malakas na palakpak po sa ating Hallelujah. At sa ngalan po natin, mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng ating mahal na Panginoon. At binibigyan po ang pagkakataon sa ating preacher sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord. Sa muli mga kapatid, isang magandang umaga at isang magandang opportunity na muli, narito tayo muli na makikinig sa salita ng Diyos. Bago lahat, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal. Salamat po sa umaga ito na kami po'y narito muli, nagtipon-tipon upang mapakinggan ang iyong mga salita, Panginoon. Sa una pa, Panginoon, sa aming buhay, suriin mo po aming mga puso at isipan kung mayroon pa kaming pagkukulang sa kasalanang aming nagawa, pagkakamali, Panginoon. Sa muli, linisin mo po ang aming puso upang kami po ay maging kaya-aya sa iyong harapan, Panginoon, na humingi ng kapatawaran, humingi ng ano pa bang aming hiningi, physical man o spiritual, Panginoon. Salamat po sa umaga ito, Panginoon. Gamitin mo po iyong lingkod. Itago pa ko sa likod ng pagpiting ito, Panginoon, na ikaw mamuna sa aking mga isip at mga dila, Panginoon, upang i-deliver ang iyong mga salita sa kalagitnaan namin, Panginoon. Pour out your Spirit, O God, and bless the heart of your people, O Lord Jesus, upang amin pong intindihan muli ang iyong mga salita, Panginoon. At ang salita ito, Panginoon, protektahan mo po sa kaaway. In the name of Jesus Christ, I rebuke all the evil spirit to get out right now in this place. In Jesus' name, na ang iyong salita ay hindi ma-distract sa bawat puso at bawat isipan ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, ito aking binabalik ang papuri sa iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kumusta mga kapatid? God is good. Ito lang mga kapatid, unang natin sa ating buhay. Tayo ngayon ay narito pa rin sa sanlibutan. Natural lang yung the good times and the bad times na mangyari sa ating buhay, mga pagsubok man na ating naranasan. Ito po ay hindi tayo, palagi natin isipin na hindi tayo pabayaan ng Diyos. God will never leave us nor forsake us. Kaya nga sa sitwasyon ng ating buhay, gaya nangyayari sa akin, ibabalik ko na siguro may purpose ang Panginoon. Kaya sinabi ni Pastor Arnel kanina na gusto niya rin na magkaroon siya ng isang pagkamali para ano niya siya, no? Tawag ito, lay off or ano. Kasi minsan ako, mga kapatid, na desire ko rin sana, gusto ko rin sanang pumunta talaga sa mga conferences. Kaso lang, dahil nga sa tinatawag na trabaho natin, kaya nga hindi tayo maka-full time na makapunta dahil komplikado pa rin. Kasi kung mag-absent tayo, mag-leave, pagbalik natin, marami na namang mga pagkukulang na mangyayari. Lalo-lalo na sa mga trabaho natin na minsan, ibigay mo sa mga kasamahan mo, pagbalik mo, i-check mo, okay na, pero may kulang pa pala na nakatago na hindi mo kita. So, sa totoo lang, yung mga trabaho dyan, putol-putol talaga. Dahil minsan kasi, hindi mo talaga pure na electrician yung iba dyan, bali na na lang, develop sa ginawang electrician. Kaya gano'n nga nangyayari, kapatid. So, salamat sa Panginoon na tayo po'y magpatuloy sa umagang ito. Alam natin at sa nakaraan, bago pa tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay assure na tayo po'y ligtas na. So ulitin po natin ulit, ano ating gagawin na tayo ay maliligtas? Praise the Lord, hallelujah. Ito po ating what must I do to be saved? Ano ba ating gagawin na tayo po ay maliligtas? Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan po ay nagsimula sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin po basahin sa Romans. So yan.
Romans chapter 10, verse 13. Basa. Roma 10 verse 13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Sa hanggang 17 pa, sister. Sa 14, paano nga silang magsisitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisimpalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? 15, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniya o mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. 16, datapot hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Noong una-una mga kapatid, tayo ay hindi pa nakarinig na salita ng Panginoon. Sinasabi dito, sapagkat ang lahat na nagtawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Yun nga ang tanong, paano mo masabi na ligtas ka? Nagsabi ka lang, nagtawag ka sa pangalan ng Panginoon, Diyos ko, ligtas mo ako. So kaya nga mga kapatid, kaya nga sinasabi dito, paano nga sila magtawag doon sa hindi nila sinampalataya. Minsan, kahit na nakilala natin ang Panginoon, marami nagsasabi sa akin noon na ay, isa naman ang ating Diyos. Tama yun mga kapatid, isa lang ang ating Diyos. Nag-isa. Pero bakit iba-iba ang ating paniniwala? Minsan, masabi natin, iba, tatlo, may dalawa. Pero sa atin, isa lang talaga mga kapatid. Kahit na explaining mo ang bagay na yan sa iba, hindi talaga maintindihan. So, through the Holy Spirit, dapat magkaroon tayo ng Espiritu. Hindi nila sila, paano sila magsipalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan. Kaya, narito tayo mga kapatid noong panahon na inyo napakinggan ang salita ng Panginoon at inyong tinanggap. Kaya nga mga kapatid, tayo naririto ngayon. At paano sila magkinig na walang tagapag-aral? Kaya nga ang bawat isa sa atin mga kapatid, kahit naman ng simpleng words, simpleng verses lamang ibigay natin sa bawat hindi mananampalataya. Upang marinig nila ang mga bagay na salita ng Panginoon. Dahil ang iba, naniniwala sa Diyos, pero hindi naman nakikinig, hindi naman nila alam ang paano ang kaligtasan, kung paano ang, dahil hindi nila narinig ang salita ng Panginoon. So kaya nga, bawat isa sa atin, tayo nakatanggap ng banal na Espiritu, kaya kailangan tayo ay mag-share na kahit isang verse pa lang sa ating kaibigan na hindi pa nanampalataya. Kahit nga minsan sa mga lasing, minsan sabi nila, may Diyos ako. No? Pero yun nga mga kapatid, dahil nga hindi nila nalalaman yung salita ng Panginoon, kaya patuloy sila sa pagpapakasala. Nandiyan pa rin sila sa kasalanan, hindi sila maalis-alis dahil kulang ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi nila naririnig at kahit nasabihin mo na ganito ang mangyari, ayaw rin pakinggan. So, labas na tayo dyan mga kapatid sa bagay na yan kapag na-share mo lang ang salita ng Diyos. Ang Diyos na ang bahala. Kasi sabi nga ng Diyos, magtanim ka at may mag-harvest. Kaya nga, wala na kung di mo siya madala dito o ano pa mga at least nakarinig siya ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga patuloy na tayo mga kapatid. Paano sila magsispangaral kung hindi sila nga sinugo? Praise the Lord. Yun ang question. Maraming mga churches ngayon nga nagdebate sa sa sitwasyon na ito. Hindi ka man sinugo, ang iyong simbahan hindi man sinugo. Pero sa totoo lang mga kapatid, sa umpisa pa lang sinabi ni insert natin and Matthew 28:19 na sinabi na
preach all the gospel to all nations. So natatanggap natin Panginoong Jesucristo at natanggap natin ang banal na Espiritu. Mayroon tayong authority na mangaral, mayroon tayong authority na bigay ng salita ng Panginoon. Dahil binigay na sa atin ng Holy Spirit. Mayroon yung authority yung hindi pa nakatanggap ng Holy Spirit eh. Di ba? Right? Kaya nga dapat sa atin, kaya nga sinasabi na magparami tayo. Halimbawa tayo ngayon, ilan tayo dito, more or less 10 or ano. Bawat isa, kung may mapangaralan na isa, hindi naman yun instant na gusto natin na 10 kagad ang madala natin mga kapatid. Makakadala tayo ng isa, at nang tinanggap niya ang Panginoon, yun na naman ang magdala ng isa. Kaya dadami tayo ng dadami. Kung wala kang sinasalita sa kung hindi mo sinabi ang salita ng Panginoon sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, so kaya nga mga kapatid, stagnant pa rin ang church. Ganun pa rin. So kailangan nito ang encouragement at ipakita natin sa kanila na tayo ay mayroong Diyos. Kung ano ba yung mga ugali natin ng mga nakaraan, dapat hindi na tayo ngayon, kundi mayroon na tayong mga pusong mapagmahal at mapakumbaba. Upang makita nila na ang ating buhay ay nasa kay Kristo. Kasi minsan narinig ko sa mga ibang mga tao, ay nagsisimba ngayon pero yung ugali hindi na rin nagbabago. So ganoon mga kapatid. Tayo ang binabantayan, tayo ang tinitingnan ng mga tao mga kapatid. Kaya nga, ayaw nila sumunod sa atin dahil ganoon pa rin tayo. So kaya maraming kailangang pagbago ang ating pananaw. At bawat conversation, palagi natin i-insert ang the Word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniyaw mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. So ganoon nga mga kapatid, kailangan ang kabutihan. Tayo ay nagdadala ng salita ng Panginoon, kaya nga ipakita natin ang ating kabutihan, ang pagpakumbaba, ang pagmamahal sa ating kapwa. Praise the Lord. Natapat, hindi silang lahat ay nakinig na masasayang balita, sapagkat sinasabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang niniwala sa aming balita? Praise the Lord. Kaya nga, kung hindi sila makinig, at least, na bigyan natin sila ng salita ng Panginoon. Kasi, ang ibang tao, marinig naman, kagaya ng mga kapatid, na nakaraang ilang buwan at nakaraang taon, grabe yung pagkutya sa akin doon sa site. Kasi kada istorya namin, insert ko talagang Word of God. Tinatawanan nga ako. Pero ngayon, siguro may nagpag sa kanila, hindi ko alam yung pagkutya para sa akin. Kaibigan niya rin pala, kasamahan ko rin para sa simbahan. Ngayon, backslide na rin. So, kaya nga sabi ko, kailangan at least pabalik yan. At least baka madala niya rin yung kumukutya sa akin. At yung isa rin, na asawa niya pala, isa rin tawag nito, pananampalataya ni Kristo, ang kanyang asawa. Pero yun pa rin ang grabe sa akin, kumutya. No? Pini-question pa ako. Sabi ko, kaya nga, ngayon, medyo tahimik sila, siguro, nalalaman na nila. So, ganun nga ang patuloy lang tayo mga kapatid. Ano po man, ating idalhin ang salita. Tawag nito, upang makinig sila at iba na mag-follow up. Ganun nga huwag natin pilitin na gusto ang loob nila. Ganun nga mga kapatid. Dahil ganun mayayari sa atin. Minsan may mga tao tayong kaibigan na dahil nasa isang debate o relihiyon, nagkatampuhan. No? Patuloy na natin ang mabuting relasyon. So, kaya nga, ganun nangyari. Walang naniwala sa atin, sa ating balita, mabuting balita, pero hayaan na lang natin sila. Praise God. Kaya nga, ang paniwala ay nanggaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay makita ng salita ni Kristo. Kaya patuloy na mga kapatid na i-share ang Word of God sa bawat isa, sa hindi pa nananampalataya. At kahit pa rin sa atin, kailangan obserbahan natin ang ating sarili at huwag natin silang dibatihin. Praise God. And John chapter 6.
verse 45. Sabi po dito, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Praise the Lord. Yung sabi ni Jesus sa mga kapatid, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Bawat nagkarinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Praise the Lord. Tayo noon mga kapatid, tayo hindi rin ganun ang nangyari sa atin. Dahil noon, tinatakwil din natin ang salita ng Diyos. Pero nung natuto tayo, inipo ng Panginoon ang ating puso. At ngayon, tayo ay naririto. Sino naka-experience noon mga kapatid na minsan, ganun din ang nangyari sa atin. Sabi nila nga, ganti-ganti lang eh. Kung kinukutya ka, ganun din sa ating nakaraang panahon na tayo hindi pa manampalataya kay Kristo. Minsan, maniwala ka dyan. Di ba? Ganun yung mga kapatid. So, and then like man of Pablo, ganun din ang nangyari kay Pablo. The persecutor of the saints. Kaya ganun din ang nangyari sa kanyang buhay, persecute din siya. So ganun din sa atin. Kung anong naranasan natin noon, sa na tayo hindi pa manampalataya, na minsan may magdala ng salita ng Panginoon, ang iba dyan, sinasarahan ng pintuan. Hindi ko naman tawag dito na ang sarili ko, binubuhat yung bangko ko. Kahit nalasing ako dati, tinatanggap ko ang salita ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Nakikinig ako sa TV, nanonood ako sa TV, Iglesia ni Cristo, Soriano, ano pa mga ano dyan. Kaya nga siguro natagpuan ng Panginoon, mayroon akong desire, kaya pinadalhan ako ng mga workers, youth workers at mga pastor doon sa bahay. Kaya glory to God. At narito tayo, nagkasama mga kapatid. Ganun din sa inyo siguro, ganun nga. Kaya nga mga kapatid, tayo ay natututo at tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Para kayo, hindi na ako sanay ng Tagalog Hallelujah. Revelation chapter 1 verse 3. Yung aming nakita at narinig, siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kaniya'y anak na si Yesu Cristo. Verse 1 ba yan? 3. Chapter 1 verse 3. 1:3. Revelation chapter 1 verse 3. Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Ito ang isa sa mga controversial dito mga kapatid, sapagkat ang panahon malapit na. Kung minsan sabihin mo yan sa mga unbeliever, matagal na nga yung lulo ko namatay na lang, sabi, babalik ang Panginoon. Yung si Kibuloy dati, nagpropesya na ganito, na mabunaw ng mundo, bakit hanggang ngayon hindi pa? Ganun yung mga nangyari mga kapatid. So, kaya nga, mapanad ang bumabasa at nakikinig ng masalita ng hula. So, tayo yun mga kapatid, tayo ay napalad tayo, na narito tayo ngayon sa umagang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Clap our hands mga kapatid. Praise the Lord. At tinanggap natin ang nakikinig na salita ng hula. Yung mga hula. Ang mga hula na nangyari ngayon mga kapatid. Huwag natin isipin na ang mga sabihin ng iba, lalo-lalo na mga bago nating mga kapatiran na sabi ganito ganyan, dapat magkaroon tayo ng dito yung kaalaman. Sinasabi na babalik na ang Panginoon, babalik na ang Panginoon. Bakit hanggang na ngayon, wala pa rin. So ating isipin mga kapatid, even though babalik man ang Panginoon o hindi. Pero sa panahon na siya'y darating, tayo ay handa. Praise the Lord, hallelujah. Insert natin, kagaya ng 10 birhen, na ang isa, tawag natin na ang isa ay, tawag nito, wise, ang 5 wise, ang 5 ay foolish.
So talagang ang foolish na iwan. Praise the Lord, hallelujah. At ang wise ay nadala. Kaya ganoon nga, kailangan maging handa tayo mga kapatid. Kahit ano pa mang hula dito sa sanlibutan, ang Diyos ay babalik bukas. Huwag lang ating asahan na bukas. Ngayon ang ating asahan. Praise the Lord. Kaya sinabi sa Bible, today is the day of salvation. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa atin naman paniniwala mga kapatid, in John 20, chapter 31, chapter 20, verse 30. Sorry. John chapter 20, verse 30. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kaniyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. 31. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan. Praise the Lord. Hallelujah. Nung narinig natin ang pangalan ito, mga kapatid, dahil sa pangalan ni Jesus Christ, we believe, tayo'y nakinig, tayo may naniniwala na siya lamang ang Diyos na ating sampalatayan, at He is the Lord and our Savior. Kaya mga kapatid, in Hebrew chapter 11, verse chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kaniya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, maraming mananampalataya kagaya natin na hindi pa tayo nananampalataya, tayo naniniwala, pero hindi rin natin narinig, hindi rin, kung walang panampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Praise the Lord, hallelujah. Kung ang ating panampalataya, ano mga hindi kalugod-lugod sa Kanya mga kapatid, dahil sa salita, hindi natin narinig ang mga salita ng Panginoon, kaya ang ating buhay, kung ano tayo noon, ganun pa rin hanggang ngayon, kaya nga hindi tayo kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Pero sa ngayon, narinig natin ang salita ng Diyos at tayo naniwala sa Kanya, at tayo nagbago at iba na ang ating pagkatao, bagong creation, new creature tayo ngayon. Kaya nagbago tayo mga kapatid, at doon na natin nalaman ang salitang ito mga kapatid, at tayo kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang bigay ganti sa mga kaniya'y nagsisihanap. Praise the Lord. Ang ganting ito mga kapatid natin hinahanap ay ang kaligtasan natin mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Nung kakilala natin ang Panginoon, nung tayo ay gumagawa pa ng kasamaan o ano pa mang mga hindi kalugod-lugod sa harap ng Panginoon, nang natagpuan natin ang Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nagbago. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At tayo may ganti sa Kanya sa darating na panahon, at ang koronang nakahintay doon sa Kanyang kaharian. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. In Acts chapter 16, verse 31, At kaniyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. praise the Lord, hallelujah. Noon mga kapatid, tayo ay hindi pa manampalataya. So, marami pa rin hindi manampalataya ngayon mga kapatid na sabi, tawag ka na sa pangalan ng Panginoon. Maliligtas ka na. Tama yun mga kapatid. Pero babasahin natin doon sa Acts chapter 17, Acts chapter 2, verse 17. Ang mga tao na palataya doon na sila'y maliligtas sa pangalan ay yung tumanggap kay Kristo. Kahit na ano pa natin sabihin na tumawag ka nga sa Panginoon, pero hindi mo rin tinanggap ang Panginoon Diyos na yung tagapagligtas. Praise
Praise the Lord. At bilang Diyos ng ating buhay. Kaya ang kanong mga kapatid, ito kasi mga verses na ito lang ang kinukuha nila para sa kanilang sariling tawag nito, personal nilang naaangkop sa kanilang buhay. Kahit ba sabihin mo masama ka, umiinom ka, basta tumawag ka lang sa Panginoon, maliligtas ka. To say that, ang maligtas tumatawag na maliligtas sa ating Panginoon ay yaon lamang naniniwala, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, ng Panginoong Jesus at tumanggap ng banal na Espiritu. Praise the Lord, hallelujah. Ang repent, pagsisisi mga kapatid. Kasunod ito, pagsisisi. And Luke chapter 13, verse 3 to 5. Lucas 13, 13, verse 3. verse 3 to 5. Sinabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mga agsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. O yaong 18 na nalagpakan ng muog sa silo ay nangamatay ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng tao na nanahan sa Jerusalem. Sinabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mga agsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Praise the Lord, hallelujah. Sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo ay mga agsisi, ay mga matay kayong lahat sa gayon ding paraan. Praise the Lord, hallelujah. Ang ating buhay mga kapatid ay napaka-fragile o babasagin. Kahit sabihin natin manampalataya o mga pastor na ang ilang taon noon na nadisgrasya, sinabi nila, bakit pastor yun? Bakit namatay? Walang pinipili ang kamatayan mga kapatid. Kahit man pastor ka, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, nabautismohan ka sa pangalan ng Panginoon, o masamang tao ka nang matay, ay gayon din paraan ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Pero mas lamang yung nagsisi at tumanggap sa ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Itong halimbawa, yung 18 na nalagpakan ng muog sa silo. Itong mga kapatid, yung sila ng building at sila yung naulugan ng mga libre, ay nangamatay. Nakala baga ninyo sila lalong salarin kaysa lahat ng taong nanganahan sa Jerusalem. Praise the Lord, itong tanong nino. So ganun nga, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo ay nangagsisi ay mga matay kayong lahat sa gayong ding paraan. So walang pinipili ang panahon mga kapatid. Sabi nga na iba, ay kagustuhan niya tawag nito sa Cebuano, pagbuot. Ano nga pagbuot sa Tagalog? Pagbuot sa Ginoo. Namatay ang taon, pagbuot sa Ginoo. So sinabi ko hindi pagbuot sa Ginoo, kundi sa kanya, sa kapanahonan niya. Dahil ang kamatayan po natin mga kapatid ay tawag nito, binigyan na ang panahon ng authority. Bata ka pa, bago silang, hindi pa sinilang hanggang sa tumanda ka. At sa atin na rin yun, ang mga bagay na yun mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Hindi kukuha ang Diyos ng ating buhay, kundi sa panahon yun na mangyayari na itinalaga sa atin. Praise the Lord. Kaya nga, magsisi dapat na kailangan talaga dito, magsisi tayo. Praise the Lord, hallelujah. Sa bawat oras, sa bawat araw na ating pagkakamali, bago tayo magpatulog, pagkaumaga, magpasalamat at mahingi ng kapatawaran. Praise the Lord. Kailangan ang pagsisisi. And Acts chapter 2, very common verse na, chapter 2:38. Acts chapter 2, verse 38. 2:38. 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise the Lord. At sinabi ni Pedro, magsisi kayo, mga bautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Atin ang palakpakan ng ating mga kamay, mga kapatid.
Praise God! Dahil natanggap na natin, nagsisisi tayo noon. At tinanggap natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa bautismo. At natanggap natin ang banal na Espiritu. Praise the Lord. Lahat ba nakatanggap ng banal na Espiritu? Praise the Lord. Hallelujah. Kapag natanggap na natin ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang transformation sa buhay natin, iba na. Dahil noon, may mga time na magkasala tayo, patuloy tayo sa pagkakasala. Pero ngayon, nung natanggap natin ang banal na Espiritu, ay mag-commit tayo ng mga kasalanan dahil nandito pa tayo sa katawang lupa natin, mga kapatid. May kasalanan pa rin tayong nagawa at ang kasalanan lagi sumusunod sa atin. Pero ang banal na Espiritu ang nagagabay sa atin. At agad-agad tayong hingi ng sorry kahit na sa ating mga kaaway. Palagi nating hindi tayo dumot o ng puot sa ating buhay, mga kapatid. At naalala ko pala yung mayroong taong sa akin, mga kapatid, naghingi ng sorry. No? Sa tagal na kasama kami. Dito kami nagkaroon kami ng dito sa Coron ng alitan dalawa. Hindi ka naman yung siya kasi lasing. So ganun nga, hindi na siya nagpansin sa akin. Pero ako ipansin ko siya. Nung kahiwalay-kalay, nag-resign siya dito. Noong nakaraang linggo, humingi siya ng tawad sa akin. Sabi niya, sorry. Dahil ngayon na na-realize na gano'n. Sabi ko, wala na problema. Matagal na kitang pinatawad. So sabi niya. Kaya sa kanyang chat sa akin, mahihihi na. Mahihihi. Salamat. Salamat daw. Siguro okay lang. Sabi ko nga sa kanya, binigyan ko siya ng isang verse. Sabi ko, ang Diyos na kapagpatawad. At ako, sino ako hindi kapagpatawad sa iyo. Pero yun nga. Salamat at medyo bumaka na rin siguro kung either sabi ko baka nakapasok ito sa baka tinanggap niya rin ang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi niya na natanggap ang Panginoong Jesucristo, siguro ngayon din siya nag-chat sa akin na humingi ng tawad. So glory to God. Medyo gumaan-gaan na rin ating magaan sa sarili natin, magaan sa ating pag-iisip ang ganong bagay. Kung may isang taong humingi at tayo rin ay humingi rin sa kanila ng kapatawaran. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Acts chapter 17 verse 30 to 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos. Natupad ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kaniyang paghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya ay buhayin niyang muli sa mga patay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sinabi dito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Natapot ngayon pinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo magpapasalamat at tayo nang abutan ng time na yon na tayo nang nagsisi. Praise God. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang paghukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa magitan ng lalaking kaniyang itinalaga kay Jesus Christ, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Kaya nga, kung walang buhay na maguli na nangyari kay Jesus Christ, mga kapatid, ay hindi natin masabi natin useless ang ating pagsisisi. Kaya kita ng Diyos na pinatunayan niya sa lahat ng tao na siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Praise God. Kaya nga, tayo ay magsisi, tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ay tayo rin darating panahon na tayo rin mamamatay at tayo ay bubuhayin rin ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo bubuhayin ng Diyos na tayo nagsisi ay kanyang isasama sa kanyang kaharian. Praise God. Dalawa ang patutunguhan ng tao doon sa nalagablab na apoy
na may asupre. Praise God. O sa kaharian ng Diyos. Praise God. So kaya nga, we are blessed sa panahong ito mga kapatid, kahit na patuloy tayong mga tao din pasaway, iba sa atin ang pasaway pa rin, pero salamat na tayo nagtagpuan ng Diyos at sa darating ang panahon na tayo ay makasama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang kanyang grace mga kapatid ay nagpatuloy sa atin. Kaya sabi ni Pedro, dahil ba sa grasya ay patuloy sa iyong pagkasala. So hindi. Kaya nga, narito tayo para turuan tayo, i-refresh ang ating buhay na ang salita ng Panginoon, ating pong marinig na hindi pa narinig natin noon. Praise God. Kagaya ngayon, na kung paano tayo ay maliligtas. Kaya nga, ang salita na kayang sinasalita ngayon sa umagang ito ay nagpa-remember sa atin na baka nakalimutan natin. Praise the Lord. Ang pagsisisi natin noon, baka pinalitan na ng galit, pinalitan na ng puot sa bawat isa. Kaya nga mga kapatid, nung natanggap natin Panginoong Jesucristo, patuloy tayo. Hindi tayo maghinto. Lalo-lalo na sa mga ating ginagawa sa transformation ng ating buhay, sa pagbabago ng ating buhay, pagpatuloy na natin mga kapatid. Praise the Lord. Ang pagpapahayag, praise the Lord, hallelujah. Confession. So kailangan natin mag-confess. Sa paanong paraan mga kapatid? And Matthew chapter 10, verse 32 to 33. 32. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kilalanin mo naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sinumang sa akin magkakaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Natapot sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Praise the Lord. Minsan mga kapatid, may mga time na makalimutan natin ang Panginoon. Kagaya ni Pedro, na sinabi ni Jesus Christ, Pedro, ikaila mo ba ako? Sabi niya, hindi po Panginoon. So 3 beses na sinabi yon. Inong nidakip si Jesus Christ ng mga time na yon, ay doon si Pedro at nakita ng mga tawag nito, yung mga tao na sinabi kay Pedro, hindi ba kasama mo tao ito? So pinagkaila niya si Kristo. Praise the Lord. At may nakakilala mo ulit, di ba kasama mo to? Ganito, ganyan. 3 beses, tumilaok ang manok. At doon nalaman ni Pedro na totoo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Na pag tumilaok ang manok, pag 3 beses mo ako ipagkakaila, titilaok ang manok. Doon na, Pedro mga kapatid, at doon, at mabuti na lang lamang at mayroong salita na tayo naririnig. Kagaya ni Pedro, siya nakapagsisi. Praise the Lord, hallelujah. At nakarecover siya, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa nung pinagkaila niya ang Panginoon. Kaya sa ating buhay mga kapatid, kung ano mga persecution sa ating buhay, lalong-lalo na sa ibang bansa, no? Kita niyo sa India, kahit napatayin na sila, hindi nila ipagkakaila ang Panginoon. Kuminsan, ako mag-isa mga kapatid na muni-muni ko, na bulay-bulayan ko, ano kaya kung mangyari ito sa atin dito? Pagkaila kaya natin ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon na palagi natin kinikilala ang Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya nga, minsan milyon, thousands na ang mga namatay dahil kay Kristo at hindi nila binitawan ang kanilang pananampalataya. Sa atin dito mga kapatid, kunting problema lang. Minsan, lalayo tayo sa Panginoon. Okay lang kung makabalik ka sa ibang makikita kang bumalik. Marami sa ating mga kapatid nga ngayon na tinatawag natin na backslide. Kaya nga, kinakaila nila.
Yung isa sa ikakailan nila ang Diyos. Paano kaya ito pag dumating ang Diyos na hindi sila madatnan, na hindi sila nangagsisi at hindi bumalik sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, sa atin ngayong umaga ito bilang reminders, maraming mga pagsubok lalo-lalo na sa pamilya natin na baka ikailan natin ang Diyos. Huwag nating hintayin na tumaylaong pang manok bago tayo mahimasmasan. Ibig sabihin, na doon na natin maramdaman ang ating buhay. Doon mo naramdaman sa huling panahon na ang Panginoon na iyong tagapagligtas. Doon mo na siya maalala. Sana hindi pa huli sa bawat isa sa atin. Kaya huwag natin gawin ang mga bagay nito mga kapatid. Kung ano man mangyari sa ating buhay, hingi tayo ng lakas sa Panginoon. Praise God. Dahil minsan, malapit na talaga ang mga persecution na mangyayari sa sanlibutan. Praise God. Lalo-lalo na sa in the end of times na maraming tao ang maiiwan at kukutyain ang Diyos dahil sa mga sakunang mangyayari sa kanilang buhay ayon sa Biblia, sa kasulatan ng kapatid. Kaya nga tayo patuloy lang. Praise God. Hallelujah. And Romans chapter 10, verse 9 to 10. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos, sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya sa puso, sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat nyo ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso nang binuhay siya muli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Praise the Lord. Alam ko lahat tayo dito naniniwala. Kaya nga narito nga tayo ngayon. Praise God. Sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang papahayag ng ikaliligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At lumalabas sa ating mga bibig ngayon mga kapatid ang to glorify God. Paghimaya sa ating Panginoon. Praise God. Hindi na tayo dati na nagmumura. Kaya makikita talaga. Praise God. At hindi na tayo nagkukutya sa mga mananampalataya na kay Kristo. Praise God. At hindi na rin natin tawag dito kinakalaban ang hindi nanampalataya. So tayo ay nagbibigay ng verses o ano pa bang mga salita ng Diyos sa kanila. Praise the Lord. Hallelujah. Mamuhay na banal. Praise the Lord. Hallelujah. Live godly. In Titus chapter 2, verse 11. Tito. Titus. To 14. Praise the Lord before the Tito, chapter 2. Verse 13. Nahintayin niya 11. sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, 12. na nagtuturo sa atin upang pagtanggis natin sa kalikuan at sa mga kahalayan sa sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. 13 to 14. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa
magsikap sa mabubuting gawa upang maging kaniyang sariling pag-aari. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So through the grace of God, no, tayo naligtas. Through the grace of God, sa ating pananampalataya ay tayo nagkaroon ng kaligtasan. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Praise God. Praise God. Nagturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan. Kaya mga kapatid, noong taon nung hindi pa natin narinig at hindi pa natin tanggap ang Panginoong Hesukristo, hindi pa natin alam kung anong mga kalikuan na ating ginagawa, ang mga kahalayan na ating ginagawa, ay maraming mga bagay noon na hindi natin alam kung ano mga kalikuan, yung mga kasalanan na ating ginagawa, yung mga kahalayan na hindi natin ginagawa. Praise God. Marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matuwid sa banal ng panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Kaya nga, tayo ngayon naligtas, kailangan natin may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Praise the Lord, hallelujah. Kung ano pa mga tukso, marami pa rin tukso mga kapatid. Kahit sabihin natin na iba, hindi pa nakarinig, kaya halimbawa na lang yung pagnanakaw. Narinig na lang natin, may Christian na nakaw. Kaya mga kapatid, meron tayong tinatawag na Christian na ng rape. Pastor ng rape. Kaya, ang mga issue, maraming mga sabi nila, bakit gano'n? So kaya nga mga kapatid, dapat pigilan natin ang mga bagay nito, ang mga kahalayan, pagpipigil at matuwid sa banal. Kailangan maging banal tayo. Kaya sabi ng Panginoon, you must be holy because I am holy. Magpakabanal kayo dahil ako'y banal. So mga kapatid, mahirap kung panahon kung tayo may iwan sa day of caught up. Yun ang isa sa pinakamasakit na bagay sa atin mangyayari sa buhay natin na tayo po ay mag-iwan pagdating ng Panginoon. Kaya kailangan pagpipigil, kailangan na magpakabanal tayo. Dahil sabi nila, hayaan niyo mga banal, magpakabanal, masama, magpakasama. Praise the Lord, santo, magpakasanto. Dahil darating ang panahon na ganyan mangyari sa sanlibutan. Praise God, hallelujah. Nahintayin niya umupalo ng pag-asa at pagkita ng kaluwalhatian natin dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Gayon ang mga kapatid. In the day of tinatawag natin rapture. Kailangan maging handa tayo. Yun ang paghandaan natin. Hindi natin paghandaan yung darating bukas ng Panginoon, darating sa sunod na buwan ng Panginoon. Huwag natin paghandaan yun. Kundi ngayon ang panahon ang ating paghandaan. Darating man siya o hindi, at least lagi tayong handa. Bumalikin ko like a wise virgin, 5 wise virgin, na laging handa, na hindi na uubusan ng oil o hindi na uubusan. At palagi ang Holy Spirit ay nandyan sa Kanya. Praise the Lord. Alam mo naman natin mga kapatid kung ano nararamdaman natin kapag mayroon tayong Holy Spirit. Praise the Lord. Yun ang kakonvict sa atin, sa ating kasalanan. Kaya madali tayo makalapit sa Panginoon na humingi ng tawad dahil sa conviction na yun. In Romans chapter 12, 1 and 2, Kaya nga mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ipinamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong harap, ang inyong mga katawan na isang haing banal, isang haing buhay, banal na kayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya sa lubos na
kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, marami pa rin mananampalataya mga kapatid na kakalungkot isipin. Kahit na naniwala sila, oo may Diyos, si Kristo ang Diyos, pero nandiyan pa rin sila sa sanlibutan. Praise God. Naroon pa rin sila sa sugalan, naroon pa rin sila sa nag-inuman, kung masamang bagay, nandyan pa rin sila. Diyan sa barak sa aming mga kapatid, paraging ng rambulan dyan. Iba dyan, nagtatanong sa akin, Brad, anong religion mo? Sabi ko, Pentecostal. Ikaw, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero makikita mo minsan, nandyan, magdamagan, naghalakhakan, nagiinuman. Balitaan mo na ng pagka-umaga, nagsuntukan. Bless the Lord, hallelujah. Sabi ko, oh Jesus, sabi ko. Kaya nga, minsan magdaan ako sa kanila, sundan pa talaga ako, puro siya. Pasok ako sa tindahan, sure, puro siya. Sabi ko, thank you, hindi na ako uminom. Hindi ka na uminom, puro. Oo nga, alam mo kasi, sabi ko, born again ako. Born again ako, born. Kaya mga kapatid, hindi ko na. So, dyan mga kapatid, kahit na anong bagay, marami tayong hindi na mapansin na anong bagay mga kapatid. Lalo-lalo na sa music. Iba sa atin dito mga kapatid, patugtog pa rin siguro ng music. Hindi naman tayo pumili ng music na pangsanlibutan, pero tawag nito yung inspirational songs, pwede yun. Pero pag sabi naman yung mga parang hindi mo na maintindihan na mga music na parang ano na yung ginagawa dyan, mga against sa Word of God, no? Mga awit na against sa Word of God. Marami dyan mga kapatid. Kaya noon, nung ano ko yung bagay na yun, so mahilig talaga ako sa music. Kaso lang, sabi ko, tinamaan ako doon nung narinig ko sa Facebook ang ganung bagay na isang preaching nasa secular music na ganito, dapat piliin ninyo. Meron namang inspirational songs, marami namang inspirational songs na pangsalibutan. Pero yun nga, iba yung mga secular talaga mga kapatid. Yung mga ginagawa natin, yung akala natin na kaya-kaya sa Panginoon, gaya ng ating mga pagsusuot ng ating mga sa sarili natin mga kapatid, no? Iba, pinapakita na nyo, nag-sleeveless, talagang ganun, nag-short. So, kaya nga mga kapatid, iba na tayo sa kanila. Kaya nga ako, noon, sinsya din ako, dati, nag-short talaga ako maglabas ng ano eh. Simula noon, nabili na ako ng jogging pants. Kasi, kaya mga kapatid, dapat talaga obserbahan natin ang time na yun na tayo ay maging banal sa harap ng Diyos. Dito pa lang ipakita natin sa mga tao na tayo ay iba sa kanila. Praise the Lord, hallelujah. Hindi na tayo kagaya ng iba. Hindi tayo kagaya noon na kung ano pa mang maraming mga bagay na dapat nating obserbahan. At minsan, mayroon pa rin mga kapatid natin na hindi pa man siguro yun na ng Holy Spirit, nagsusugal pa rin, no? Ganun. Kaya nga, mga kapatid, dyan ngayon sa mga barracks namin, marami ba dyan? Puro manok yan sa loob na yan. Puro manok na yan. Pangsabong. Pero mga iba dyan, mga born again, mga ibang sikta rin. Pero mahilig sa sabong at saka linggo ngayon, nandun na naman sa sabungan. Galing na simbahan. Dalawa ang pinagsabihan. Kaya nga tayo, sinabi nga ng Panginoon, hindi tayo piwiling mag-asamba sa dalawa. Dapat isa lang sa ating Panginoon Yesus Kristo. Because God is jealous. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sinabi ko noon, nung karaan yata dito, na sinabi na mga kasalanan ba ang pagsugal? Na wala naman sa Bible, sabi nila. Kung sa akin ang kasalanan niyo mga kapatid. Dahil ang atensyon mo at ang focus mo ay nandoon na sa sugal. So magawa rin niya bilang isang Diyos-Diyos ng buhay mo. Dahil wala ka ng ibang inatupag kundi ang sugal. Kaya nga sa ating buhay, kailangan nakapokus palagi tayo sa
Panginoon ang ating pag-iisip kung ano man ginagawa natin, nakasusulat tayo. Ating pag-iisip palagi nakapokus sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng kaibigan ko dati na inishiran ko na siya, he is a Jehovah Witnesses. Sabi niya, mahirap yung karating panahon na tayo nagsishare ng Panginoon, salita ng Panginoon, na tayo pa maiwan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, pagsumikapan natin, ibigay natin ang ating sarili sa banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo na hindi tayo madaya ng ating sarili. Praise the Lord, hallelujah. Kailangan maging banal tayo sa harapan ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya darating ang panahon, yun yung pinakamasakit na isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos sa Hebrews 10:30. Kakilakilabot. Praise the Lord, hallelujah. Ano kayang iba yung nakakatakot kaysa nakakilakilabot, mga kapatid eh. Yung para bang ikaw natakot ka lang. Kita ka mo, sabihin mo, multo, anong mga bagay, parang nagulat ka lang, natakot ka. Pero yung kakilakilabot talaga, mga kapatid, yun ang isa sa mga bagay na kinatatakutan natin. Kaya nga dapat patuloy na tayo sa pagpakabanal. Praise the Lord, hallelujah. And 2 Peter chapter 1, last verse na mga kapatid. Second Peter chapter 1, verse 5-11. 5 to 11. 5-11. 5. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kaniyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gayon ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya Hanggang 11 lang. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang 11 lang. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay pamahagi ninyo sa inyong panampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. Praise the Lord, hindi tayo mag-aasa sa ating kagalingan, mga kapatid, kundi ang kagalingan na galing sa banal na Espiritu, ang kagalingan ay ang kaalaman, at ang kaalaman at sa kaalaman ay pagpipigil. Minsan kasi, kung mayroon na tayong kagalingan at kaalaman, mga kapatid, ay ang iba naging arrogante na mga kapatid. Parang ayaw na maniwala sa kanyang mga kapatiran o ano pa man, naging arrogante. Kaya nga, kailangan natin ang mga bagay na ito. At sa kaalaman ay pagpipigil. Kaya ang pagpipigil, mga kapatid, yung kalma lang tayo sa, halimbawa, siya ay nagmamataas sa kaalaman niya sa salita ng Diyos. Ako, naranasan niyo, mga kapatid, sabi sa akin ng isang kaibigan mo dati, nung nalaman nila naging naging born again ako, nabautismuhan ako. Sabi nga, sa akin noon. Galing dito sa PGS tool at saka sa likod. Memorize ko yan. Praise the Lord, hallelujah. Memorize ko yan. From harap at saka likod, memorize ko ang Biblia. Pero anong ginagawa? Hanggang ngayon naglalasing pa rin. So, kaya nga sa mga kaalaman natin at sa mga kagalingan, kailangan natin ang pagpipigil.
At ang pagpipigil ay ang pagtitiis. Kung ano ba yung pagpipigil natin na tayo nag-ano ng salita ng Panginoon, kailangan natin ang pagtitiis. Praise the Lord, lalo na kung tayo ay kinukutya ng iba. Praise the Lord. Kailangan natin tiisin bagay na yun mga kapatid. Tayo ang pagtitiis na yun ay kulang pa yun sa ginawa ng ating Panginoon para sa ibayan sa ating mga kasalanan sa ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo mga kapatid. Kunti-kunti na yan. Kailangan tiisin natin ang sakit. Lalo-lalo na yung magpagkutya sa atin. Praise the Lord dahil ang Diyos na rin ang bahala dyan. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ang kabanalan. So ganun nga mga kapatid. Ipakita natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapitbahay, na kahit na paman anong pagkukutya o anong mga chismis o mga marites dyan na umaabot sa atin, huwag nating tawag nito na gaganti tayo sa kanila upang ang ating kabanalan ay manatili. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Praise the Lord. Ito ang palagi manatili ang relasyon sa bawat pamilya, sa bawat tao, sa bawat kaibigan, kailangan manatili ang ating relasyon. Praise God. Hallelujah. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Yun nga ang pag-ibig ng kapatid. Yun ang bunga. Ang unang-una bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, ang utos, tayo ay hindi na under sa law of Moses, tayo ay under na sa law of Jesus Christ. Ay natawag na itong pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig ka na, hindi ka na mangutya ng kapwa mo tao. Kapag may pag-ibig ka na, hindi mo na magawang manlamang sa iyong kapwa tao. Kapag may pag-ibig ka na, hindi ka na gagawa ng kasamaan sa iyong kapwa. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ng yan dahil sa pag-ibig. Nandiyan na, nakapackage na yan lahat. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya iniinda ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Kung anong sakit yun para lamang sa ating kaligtasan. Para lamang sa atin na tayo ay kanyang makasama. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay nito sumasagana, ay hindi kayo pabayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, hallelujah. Ito nga ang bunga na natanggap natin sa Panginoon mga kapatid. No? Pag-ibig, pagbubaba, ang maawain, no? Marami yung mga kapatid, siyang na bunga ng Espiritu. Praise God, hallelujah. Jesus. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag na nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis na kayong dating mga kasalanan. Praise the Lord. Kailangan talaga mga kapatid, iwasan natin ang pagmamataas sa ating sarili. Kahit na ano pa mang kaalaman mo, memorize ma-memorize natin ang preaches from Genesis to Revelation. Pero ang buhay natin ay ganun pa rin. Praise the Lord, wala rin kabuluhan mga kapatid. Praise God. Kaya mga kapatid, lalo pagsikapan ninyo na mga pagpanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo mga tisod kailanman. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo. Iwasan na natin mga bagay. Ngayon, narinig natin ang salita ng Panginoon. Iwasan natin ang mga bagay na tayo ay mga tisod. Praise the Lord, hallelujah. Hayaan natin ang mga kapatid natin na yun nga, tiisin natin ang mga bagay. Praise God, hallelujah. Sapagkat sa gayon ay ipinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na sa Jesucristo. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ang ating hinihintay, ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo makasama niya doon sa kanyang kaharian. Praise the Lord, hallelujah. Tayo tumayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Sa ating buhay mga kapatid, ating narinig ang salita ng Panginoon. Tayo ay naniniwala, tayo nagsisisi, at tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo. At tayo ay nagpapahayag ng ating mga kasalanan
sa bawat araw natin ginagawa. Praise God. At sa huli, tayo ay mamuhay na banal. Praise God, hallelujah. At patuloy natin ang ating kabanalan. At ating narinig sa umagang ito ang salita ng Panginoon kung sa anong paraan na tayo ay maging banal sa kanyang harapan. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Kailangan lamang mga kapatid ang pag-ibig na nasa Diyos. Tatapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpamahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaabuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautosan. Kaya mga kapatid, narito na tayo sa punto ng ating buhay na tayo na papatuloy na sumasampa ang ating tayo na nampalataya sa Panginoon. Gawin natin ang lahat ng bagay nito na magkaroon tayo ng bunga na nabanggit ngayon lang sa umagang ito mga kapatid. Patuloy natin ito upang ang ating mga buhay, upang makapiling natin ang ating Panginoon sa kanyang pagdating doon sa kanyang kaharian. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat o God sa iyong mga salita na amin po narinig.
Gagawin mo, i-bless mo po ito, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon, na ito po'y tumubo upang kami po ay magtatagal sa aming panampalataya, Panginoon. Huwag mo kami iwanan sa lahat ng mga aming mga suliranin, o anumang mga bagay na aming mga problema, O God. Guide us always. Bigyan mo pa kami ng pananampalataya. Hallelujah, Panginoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, Panginoon, upang maintindihan pa namin muli ang iyong mga salita sa magitan ng iyong banal na Espiritu, O Lord God. Thank you, Jesus, sa bagay nito na kami po'y narito, amin po narinig ang iyong salita upang kami baguhin muli kung mayroon pa kaming pagkukulang, upang kami upang kaya-aya at maging banal sa iyong harapan, O Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, ang iyong grasya pag-ibig ay patuloy na nandito sa amin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa salita sa ubangang ito, sa iyong banal na Espiritu na palagi nag-remind sa amin. Salamat, O God, na kahit pa man sa aming mga kapatid, hipuin mo po muna wala dito, mga kapatid namin wala dito, Panginoon, hipuin mo po kayong mga puso, Panginoon, na maka-attend sa susunod na aming panibahon din, Panginoon. Salamat, O God, na amin po sila makasama face to face at makadaupang palad, Panginoon. Hallelujah. Wala po kami magagawa, Panginoon, kundi sa iyo lamang namin inaasa ang lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito. At aking po ngayon binabalik ang pagpupulit po pasalamat sa iyong nakilang pangalan naman. Sa pangalan ko, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Agarabisyo, presyo sa pagdala ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. God is good. And all the time. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa paalala. Maming mga kapatid, ang ating song leader sa sunod na linggo. Sino, ma'am? Song leader natin? Sister Isay po, mga kapatid. At ang ating mensahe, ating brother Noy, President ng Diyos, mayroon pang paalala. Ayaw mo piring po, ambagan namin mga kapatid sa seminar sa Davao ng Butchiron, mga kapatid. Ibigay po natin sa ating Sister Leonela Ribanyo. Meron lang rin po nakapagbigay. Yung sino po yung may kusang loob na magbigay. Bigay lang po doon mga kapatid. Hallelujah. Wala na. Kung wala na po mga kapatid, tayo po narito na sa pansamantalang pagkatapos. Binibigay po ang isang awit at closing prayer sa ating Pastor Andre Puso sa kanya po. Awitan ang iyong Pilipinas sa buhay. Ikaw ang buhay ko,
magiging mensahe mo na aming napakinggan sa araw na ito, Diyos. Ito'y magbigay sa amin ng pananagumpay, kalakasan, habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Narito, Diyos, ang iyong mga lingkod, mga naglahandang tumulong sa aming mga pananampalataya upang panayon kami sa iyo, Diyos, habang kami ay narito, inangasal namin, nilanais namin na makapiling ka, makasama ka. Yung mga puso namin na laging uhaw, yung puno mo, Diyos, ang mga pangangailangan namin na hindi namin matagpuan sa mundong ito. Ikaw ang siyang pupuno, siya ang magbibigay, Panginoon, ng lakas, ng biyaya, kapangyarihan na nagpumula sa iyo. Buhay, espiritual na kalaguan ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa galangan. Salamat sa kabutihan. Salamat sa pananagumpay ng bawat isa. Ngayon din Diyos ang pagsasaluhan, Panginoon. Bigyan ng bawat isa ng kalakasan, kabusugan, katawang panglupa, Panginoon, prepare nito yung pagbalain, biyaya, gamitin sa lahat ng iyong gawain. Salamat sa pangalan ni Jesus. Tatay magsabi na, Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Pagkamayan tayo mga kapatid. Good.